magagandang mga humihingi ng tulong sa atin. Tingnan natin yung mga storya nila. Ito, maka-interesado tayo dito. Good afternoon, attorney. Ako po si Alex. Isa po akong on-call construction worker. Nais ko po sanang humingi ng kaunting tulong po. Ang asawa ko po kasi ay nag-runaway sa amo niya sa Kuwait. Dahil po sa hindi na po maganda ang turing sa kanila, kaya po siya tumakas. Sa kagustuhan po niya na umangat kami ay kabaliktaran po ang nangyari. Wala rin po akong permanenteng trabaho, kaya po medyo hirap din ako na maiangat ang aming pamilya. Sana po mapansin niyo po ang mensahe ko. Para interesting ito, puntahan kaya natin. Tara, samahan niyo ako. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang Paalis na tayo ngayon. Puntahan natin si Alex. Kasi tingnan natin kung ano yung sitwasyon niya. Tingnan natin kung meron tayong magagawa. Kasi mukhang kaawa-awa yung mensahe niya sa atin, no? So baka meron tayong magawa pagbarating natin doon. Tingnan lang muna natin. Mukhang may kirot sa puso yung kanyang mensahe. Kaya sana may magawa tayo. wag kang mag-alala. Dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si attorney. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si Hello po! Sino po si Alex? Hello, sir. Attorney Hayes po. Abogado ng bayan. Saan ka nakatira? Dito po sa dulo po. Pwede bang puntahan natin bahay mo? Sige po, sige po. Sige, susundan na lang kita ha. Sige po, ma'am. Sige. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya wag kang mag-alala. Dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan. Tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan dahil siya si attorney. Ma'am, dito po ako nakatira. Pasok ako, okay Pasok lang? po kayo, ma'am. Sige. Ano po? Tuloy ako ha. Opo, ingat po kayo, mama. Sige. Sino kasama mo? Yung mga bata po, kaso umalis po. Wala ata, ma'am. sila. Ma'am, dito po kayo, Pwede ma'am. maupo dito? Opo, ma'am, dito po sige. kayo. Kumusta ka? Medyo okay naman po. Pasensya ka na. Naistorbo ka namin okay sa iyong lang, trabaho. Okay lang po, ma'am. So, ngayon dapat may trabaho ka talaga ngayon. Opo, kaso nga lang, sideline lang po. Hindi naman, Sideline opo, lang. hindi po kasi ako permanente doon sa trabaho po na yun. Nabasa ko ang iyong message, no? opo, ma'am. Talagang nagpadala ka ng sulat sa abogado ng bayan at ang sabi mo ay on-call ka lang sa construction worker. Pag sinabi mo bang on-call, pag kailangan lang?
Opo ma'am, kung sino lang po yung gustong tumawag sa akin na magtrabaho, yun lang po yung pupuntahan ko. Sa isang linggo ba, ilang beses ka tinatawag? Minsan po, meron naman po isang linggo ang diretsong pasok ko ma'am. Araw-araw? O, araw-araw 8 po. oras? Opo. Pag natapos naman po yung 1 week na yun, susunod na araw, wala Ano na yun? naman po yun. Arawan o ano? Pakyaw? Arawan po. Minsan po, namamakyaw, may nagpapapakyaw po sa akin. Anong ginagawa mo pag nag-construction ka? Marunong po ako mag-welding din po. Welding. Pero sa construction, yung ginawa mo, anong... Ay, yun po kasi, bali, umalis po kasi yung dating labor doon, kaya nangailangan Ikaw sila yung ako lang po pinalit. muna ang pumalit. Magkano ang araw mo doon sa on-call na yan? Depende ma'am. Minsan may 700 Mm, sa isang araw. Ganun. 700 na yung pinakamataas. Bali, meron pang mas mataas po ma'am doon, may 800 pa po. Paano ba yun na, depende sa kukuha sa'yo o Opo, depende ma'am. sa trabaho mo? Depende rin sa trabaho ma'am, kung medyo mahirap. Yung gawa mo kanina, nung pinlapitan kita, magkano araw mo doon? Bali, 700 po. 700. Opo. Minsan 750, ganyan po. Kamusta naman ang buhay-buhay mo sa 700? Kinakapos ma'am dahil sa taas Magkano po. na ba yung kilo ng bigas ngayon? Ang pinakamababa po ma'am, 55 po yata 55 pinakamababa. sa isang araw. Ilan ang nakukonsumo nyo? Bali, kulang-kulang po 2 kalahati. Opo. So, equivalent na yun ng mga 100 plus, no? Opo. May anak ka ba? Ilan? May 2 po akong anak po, isang babae po, tsaka isang lalaki. Ilang taon na to? Yung panganay ko po babae, 13 po. Malaki na pala. Tapos O, yung pangalawa? pangalawa po, 10 po. Nag-aaral ito pareho. Opo. Wala kayong mga benepisyo. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, wala. Sa akin po wala ma'am. Pero yung asawa ko, meron po, kaso nga lang nasa abroad. Pag nagkasakit ka, paano yun? O nga po ma'am, yun nga po yung inaano ko na Problema ninyo yun, ma'am. malaki, no? Hindi rin nag-voluntary sa Pag-ibig. Wala rin po. Tsaka sa PhilHealth, wala rin. Wala rin po. So, ibig sabihin, wala talaga ikaw SSS number tsaka PhilHealth number. Wala po. Wala. So, pag pumasok ka sa ospital, talagang kung anong bill, yun yung babayaran mo. Opo. So, ibig sabihin, yung 700 mo na kinikita sa isang araw, kulang talaga. Opo ma'am. Lalo Yan na pag lalo na may pinaaral ka, no? Opo, ma'am, Dalawa. opo. Saan ba sila nag-aral? Dito po sa Banat Elementary po ma'am. So, ang bigay mo sa kanila araw-araw, baon, Baon po, tapos bayad yung... sa eskwelahan ng Opo. mga requirements, Opo. ano pang mga kailangan nila. Basta yun lang po, yung mga kailangan po kung Katuwang anong mo ba bayad. ang asawa mo sa pagbabayad Opo, ma'am. sa eskwela? Opo. Yung asawa mo, run away sa amo, ano bang ibig sabihin mo run away? Bali, tumakas po siya dun sa amo niya ma'am eh. So, Dahil po, sabi mo nasa Kuwait siya, Opo. tapos tumakas siya sa amo niya. So, ibig Opo. sabihin, OFW yung asawa mo, pumunta sa Kuwait para magtrabaho bilang bilang katulong po. katulong. Tapos, kailan siya tumakas? Last year pa po, mga katapusan po ng September. Meron ka pa bang communication sa kanya? Meron po ma'am, Kamusta daw siya doon? nung nag-uusap kami nitong mga huli ma'am, okay naman daw po siya, tapos sinabi po niya Pag sa sinabi akin. niyang okay niya, may trabaho ba siya? Nagtatago ba siya? Opo ma'am, nagtatago po siya. Nagtatago. So, Opo. parang naging TNT na Opo, siya. ma'am. Yung asawa mo na nasa Kuwait, bilang OFW, nagbibigay siya ng pangdagdag allowance sa inyong Opo. mga anak. Opo. O mga magkano kung hindi mo masamain. Last na po niya ma'am, padala kasi bihira lang po siya makapag part-time. Minsan po 3,000. Sa isang buwan. Hindi lang po isang buwan ma'am, lagpas pa po sa isang buwan yung bago. So mga isang buwan kalahati, 3,000 lang, gano'n. Opo, kasi ma'am, Depende. Opo ma'am, kasi ma'am bukod po kasi doon, nangungupahan po sila ng ng kwarto. Tapos kumakain pa siya. Kumakain pa po. Hindi na nga po sila, medyo tipid nga mo yung pagkain niya po nila doon eh. E di, kung tumakas siya ng September last year, kailan pala siya umalis? June 22, 2022. So 1 year and 3 months siya Oh, tumakas. opo, 1 year and 3 Nasabi months. ba niya sa'yo kung bakit siya tumakas? Ano po ma'am, dahil iba na raw po yung pakitungo ng amo po Pag sa sinabi kanila. mong iba, anong ginagawa sa kanya? Yung hindi na po maganda yung lagi daw po silang sinisigaw-sigawan, tapos yung hindi na sila masyadong pinapakain, tapos yung bugbog po sila sa trabaho. Pero hindi naman sila inaabuso. Papunta na daw po doon Yung sexual. Opo, papunta na raw po doon yung Parang bugbog na sa katawan, Opo, opo. binubugbog talaga. Opo, pero sa ngayon po, nung nagsabi po siya sa amin, ma'am, medyo papunta na talaga daw doon yung gagawin sa kanila. So parang halos re-raping na sila, ganon. Parang ganun po, di kaya yung papahirapan sa trabaho, ganyan. Nung umalis yung asawa mo, gumastos ba kayo para sa pag-abroad niya?
Hindi po, kasi yung agency po ang Gumastos. gumastos po. Lahat sa agency. So, Opo. hindi naman kayo nangutang para makaalis siya. Nangutang pa rin Nangutang po. din. Opo. Doon nga po kami na baon po sa ano nun, Sa utang. Opo. May interest ba? Ang laki po ng Ang laki interest, na ma'am. interest. Hanggang ngayon ba binabayaran nyo? Sa awa ng Diyos, ma'am, natapos din po namin mga nakarang taon pa po. Oo, ito yung mahirap sa atin, no? May mga OFW tayo na pumupunta sa ibang bansa para makaahon sana sa kahirapan. Pero kabaliktaran yung nangyayari. Sila yung nangutang para makaalis, nabaon sa utang, tapos hindi naman nakatulong ang kanilang kamag-anak o kailang mahal sa buhay na OFW kasi mas mahirap pang pinagdaanan nila doon, pang-aabuso. Tapos tulad ngayon, TNT pa yung asawa niya, tapos kaunti lang padala, no sir, no? Opo, ma'am. Yung iniisip mo na makaahon kayo, hindi nangyayari. Opo, Yung ma'am. iniisip mo na luluwag yung buhay nyo, Ayun nga po, ma'am. hindi nangyayari, tama? Hindi po, kabaliktaran po yung nangyari. Kabaliktaran. Opo. Kasi sa gusto rin namin talaga rin umahon, wala po talagang nangyaring ganun. Yung asawa mo, kung sa tingin mo hindi siya umalis, mas okay pa sana kayo? Opo, sa tingin ko po, mas okay po kasi nakakapag-apply naman po siya minsan sa City Hall, nagtrabaho pa po siya Talaga? doon. Mas maluwag pa nung nandito siya sa Pilipinas kaysa nung umalis siya? Opo, ma'am. Oo. Ano ang usapan ninyo nung umalis siya? Sinabi ko naman po sa kanya na sana kung sakali na may konti tayong tampuhan, sabi ko, huwag sanang umabot sa punto na yung pagdating sa hiwalayan, gano'n sinabi. Bakit umabot na ba kayo sa puntong maghihiwalay na Muntik sana? na po, ma'am. Muntik na. Opo. Wala namang iba si Mrs. Yung ewan kung totoo yung mga bali-balita doon sa mga katabi niya doon Na meron. na meron po, pero sa akin siguro po, sa tiwala ko lang din po sa kanya, hindi naman po siguro totoo, ma'am. Sana hindi totoo. Opo. Ayan din kasi mga kaibigan, ang mga masasakit na katotohanan sa ating mga OFW, mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa. Nagtatrabaho para sa pamilya pero kabaliktaran ang nangyari at minsan nabubuwag pa ang pamilya. Kasi sa ganitong sitwasyon, malayo ang loob mo sa kanya kasi hindi kayo magkasama. Siyempre, mga bata, malayo sa kanya, no? Opo, ma'am. Yun nga rin po yung isip niya sa mga bata na baka inisip daw niya na tinuruan ko yung mga bata na wag nang ano So lumayo din ang kalooban ng mga bata. Hindi naman po, ma'am. Yun inisip lang po nung Inisip niya. asawa ko po yun. Kasal ba kayo? Hindi po, ma'am. Hindi kayo kasal. Pero ang mga bata ba naka-apelyedo sa iyo? Sa akin po. Sa ma'am. iyo, okay. Opo. Marami tayong mga sitwasyong mga gano'n no, na nangyayari sa ibang bansa. Naaawa ako sa sitwasyon nating mga Pilipino. Maraming umaalis sa atin para mangibang bansa kasi walang available na trabaho para sa atin. Sana mga ating mga mambabatas para naman yung mga kababayan natin hindi na kailangang maging OFW. Dapat meron kayong programa sa mga hindi nakatapos, medyo konti lang ang natapos, o konti na lang ang qualification. Meron dapat kayong ganun para lahat natin ma-accommodate. Nandito lang tayo lahat sa Pilipinas. Tsaka taasan na rin dapat yung sweldo o mga natin dyan sa wage board, no? Baka naman across the board, meron pa tayong increase. So mga mambabatas, tutulungan nating ma-implement naman, natataas ang mga sweldo kasi sabi mo nga, mahirap. Ang sweldo ay hindi kasya. Oo nga po, ma'am. Dahil sa mataas Sa po ang dalawa mo bilihin, palang anak, paano yung iba na may 5 anak? 6, 7, 8, di ba? Oo nga po, ma'am. Mahirap talaga ang panahon ngayon, mga kaibigan, kasi dito sa Pilipinas, dapat yung mga ganitong klase ni Alex, dapat natutunan na din natin yung mga sitwasyong ganito na panahon na para repasuhin ang mga batas natin para din sa kanila, hindi lang para sa atin na mga nakaangat sa buhay, nakatapos, hindi ganon. Dapat pantay-pantay, no? Sa trabaho, sa benepisyo, sa mga OFW, sa lahat ng ating mga kababayan na alam nating nangangailangan kasi alam nyo mga kaibigan, pag naghirap ang isang bansa, hirap sa trabaho, hirap sa sweldo, hirap sa hanap buhay, pwede kasing dito magsimula ang depresyon, krimen, doon domino effect yan, dugtong-dugtong yan. Siyempre, hindi na natin masabi kasi mabait naman na tao si Sir Alex. Pero ang ibig ko sabihin, ang isang bansa na pulido, nagsimula yan sa maayos na trabaho, magandang benepisyo, at maraming mga ma-o-offer para sa mga kababayan natin sa lahat ng antas ng buhay. Tingnan nyo, wala nga siyang PhilHealth. Dapat basic na lang to sa atin Binibigyan silang PhilHealth pag nagkasakit. O kung magkano yung bill, yun yung babayaran nyo, wala siyang other benefits. 'Di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa pagkakasakit na ospital. Dapat meron tayong ganun. Ayos naman kayo na magkalayo kayong dalawa. Yun nga, ma'am, parang kasi una pa lang pakiramdam ko na
mas gugustuhin ko pa na wag na siya mag-abroad kaysa yung lalayo siya sa amin. Pero na, tinanong mo ba siya ngayon kung gusto pa ba niyang bumalik, kung sakaling makabalik na siya sa Pilipinas? Bali, hindi pa po namin napag-uusapan, ma'am. Yun. Pero ang sinabi ko naman sa kanya na kung sakaling makauwi ka na, Wag na siguro siyang hindi, bumalik. opo, kasi mahirap yung baka mamaya, pagbalik niya uli doon, baka mas malala pa po yung mangyayari. Hayaan mo, kami ay nandito lang. Sana pag uwi din ni Mrs., masalubong din namin siya, makilala Opo, ma'am. namin Opo, siya. ma'am. Pero sa ngayon, wala naman yung mga anak mo. Sana makita rin namin, no, sa pagdating ng panahon. Opo. Pero Alex, meron kaming bibilhin lang saglit, tapos babalik kami, may bibigay kami sa yung konting regalo, ha? Sige, ma'am. Sige, Maraming alis na salamat kami, po, ma'am. tapos Sige balik po. lang kami agad, Sige ha? po, ma'am. Sige, Salamat po. salamat. Salamat po. Nandito na ang taong makakasama natin. Nandito na ang tao na tutulong sa atin. Kaya huwag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Abogado ng bayan. Hanggat may umaga, may pag-asa, bumangon ka dahil may tutulong na. Kislap ng bituin ay magiging ikaw balang araw, dahil nandito na siya. Di ka hayaang lumuha, dahil nandito na siya. Tutulungan makabangon ka sa pagkadapa. Kaya huwag kang mag-alala, dahil ngayon di ka na mag-isa. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Abogado ng bayan. Meron ka kung konting dala na bibigay sa'yo. Ay, maraming salamat po, ma'am. Halika, Ah, tulungan sige mo po. akong Sige ibaba. po. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga katanungan, siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Sana magustuhan mo yung mga Ay, konti opo, na ma'am. yung bigay, no? Opo, maraming salamat po, Oo, ma'am. sana makatulong kahit papano, Opo, kaunti ma'am. man ay makatulong din. Opo, Huwag ma'am. kang mag-alala, kung meron kang problema, pwede mo kaming tawagan. Opo, ma'am. Meron ka na namang contact sa ating Facebook page. Opo. Nag-message ka na doon, pwede ka na lang magsabi. At kung makauwi si Mrs., sana masundo din natin. Sige po, ma'am. Magsasabi po ako sa inyo, ma'am. Tuloy lang ang buhay, Sige kahit po. ganito kahirap. Opo. Aahon din Opo. tayo. Tsaga-tsaga Maraming lang po, salamat. ma'am. Huwag ka mag-alala. Pero maraming salamat, ma'am, ulit, kasi Thank salamat you, po ako thank you. at may tao pa pong kagaya nyo na nagbibigay ng tulong sa mga tulad po naming mga medyo kapos sa buhay. Nandito lang ako ang tutulong sa'yo, ha? Opo, ma'am. Salamat po. Salamat, Lex. Sige po, ma'am. Mabait ka naman tao, Opo. kaya hindi ka pababayaan ng Diyos. Salamat Salamat, po. at Sige po, ma'am. magpaalam na ako, Okay ha? po, ma'am. Sige, Salamat po bye-bye, ulit. Lex. See you Sige next po. time. Tutulong sa bayan, di mag-aalilangan, tunay siyang mga lilingkod. Siya ang kasagutan sa ating mga
Maraming salamat po sa bigay niyong tulong sa akin. Sa wakas po, makakain na po kami ng maayos ng mga bata, ng mga anak ko. At sa abogado po ng bayan at si Attorney Hayes po, maraming salamat po.